to Less than 10K, 512GB of storage. Ito yung pinakamurang 512GB storage na pwede mong bilhin. Honor X7D. Malaki ang storage, malaki ang battery. 6,500 mAh, 35 watts fast charging. Bongga pa ang itsura. Mukhang iPhone. Matindi pa yung AI features at pwede pa siya mabasa. IP65 water and dust resistance. Ito na yung next rider phone mo. Malaking storage, safe na safe kahit umuulan. Ito si Honor X7D. Matibay, makunat, at mura lang. Sobrang sulit. Let us unbox and review. Ako si Vince and you're watching Unbox Diaries. Pag bibili ka ng cellphone, syempre, yung pangmatagalan na. Malaki pa yung storage. Sa loob, meron siyang small box. SIM ejector pin. At sa loob pa niyan, meron pa tayong papeles at yung kanyang jelly case. Underneath, we're getting the... ang ganda. Now that is beautiful. Type-C cable at yung kanyang 35 watts fast charger. That's pretty much it. Guys, unang tingin mo pa lang, napaka-pogi, napaka-bongga. Ang smooth tingnan sa likod. Matte finish. And is that glass? Glass back pala to. Napaka-premium ng feels. Really does feel like a 50,000 peso smartphone. Oops. Okay lang yan. Meron pa siyang 5-star premium drop protection. Guys, sa sobrang tibay po nito, yan yung kailangan mo para sa mga long-term na cellphone. Tama-tama kung gamitin ito for school, for work, pang-grab, pang-lalamove. This will take you 2 to 3 years. Walang upgrade. Tapos ito naman yung camera niya. Yung camera module niya ay ganyan po yung itsura. Mukha talaga siyang iPhone, guys. 108MP yung kanya camera. By the way, dalawa lang po yung camera niya. Yung isa po ay flash lang po. At yung isa naman ay lalagyanan nung 108MP na text. Ito yung mga pictures na makuha mo sa kanya. Very impressive. Nako guys, kapag ka Honor, matindi ang camera niyan. Malinaw. Hindi po sobrang OA tingnan yung mga photos ni Honor. Not super blown out. Hindi sobrang green. Kung ayaw nyo sa mga OA na colors, ito po yung kunin nyo. Para accurate yung mga photos lagi na kuha nyo. Pero ang pinakakaiba sa phone na to is meron pa siyang one-click AI button. Ito po sa side meron siyang extra button dito. O diba sa other side, power button and volume rocker. Tapos sa other side naman is merong AI button. Pero Vince, saan yung AI dyan? Ito na. Pag kinlik mo yan, pwede mo yung open apps. Download mo si ChatGPT. Lalabas si ChatGPT. AI Auto Shortcut Intelligence. At pwede ko mag-add ng mga extra na task or application dito. Screen record, mas madali na. Hindi ka na malilito. This is just so useful if you're a student na kailangan mag-notes agad. Now, here's the real AI part. Honor AI. Dito sa Magic Portal, pwede ka mag-knuckle circle. Tapos meron siyang AI subtitles. AI translate, yes. Ina-translate niya real time kung kausap mong foreigner. At syempre, AI writing din. Meron siyang AI writing features dito from Honor. Honor AI. Lahat yan makatulong sa inyo sa studies nyo, sa work nyo. Use AI. Get more out of this phone. Speaking of rider, meron po siyang IP65 water and dust resistance. Guys, nako, sobrang helpful nito para sa'yo. Kasi nga kapag ikaw ay isang rider, minamount mo yung cellphone mo sa isang motor, tapos biglang umulan, natakot ka baka masira siya bigla. Guys, ito po meron po siyang IP65 water and dust resistance. Ito, binabad pa naman sa tubig. Walang problema. All angle, water resistant. Now in terms of performance, napakabilis po niya. Very smooth po halos lahat. By the way, ito pala yung specs niya. Snapdragon 685 processor po to. Naka 6.77-inch display po siya. IPS LCD with up to 850 nits of brightness. Very bright po yung display for an IPS LCD. Pangmatagalan talaga. Now, for an Antutu benchmark, ito po yung Antutu benchmark 512,000 points sa Antutu benchmark. Dahil ba meron siyang 512GB storage? Hindi, yun po yung Snapdragon 685 processor. Mabilis na pala to. Dati ang 685, 300,000 lang. Ngayon, umabot na ng 512,000 points. Sa HOK, ito po yung kanyang gameplay. Kaya po niya mag-ultra frame rates pero standard lang po yung graphics. Tapos sa Mobile Legends naman, kaya po niya mag-ultra graphics pero super refresh rate lang. Up to 90 frames per second. Yung nga lang kapag hardcore gamer ka, Genshin Impact, medyo mahirap siya na konti dito. Sa camera naman, ito po yung kanyang itsura. Guys, the photos you will get on this phone is pretty good na. Mapa na sa school ka, mapa sa work ka, you will always get that very good image quality na hindi sobrang OA yung dating. Ito yung tamang timpla lang. Okay rin siya sa low light, no? Although sa dynamic range could be improved further, pero for what you're getting, no? Ang dami mong pwede ma-save dito na photos or videos. By the way, guys, no? Meron siyang pro mode dito. Pwede maging very creative. Meron pa siyang story mode. Dual video. Meron din po siya dito. Slow motion. Time-lapse. Grabe, ang daming features na binibigay sa'yo dito. At video naman up to 1080p, 30 frames per second. Meron din siyang night mode kung gusto mong i-enhance further ang itsura ng low light images nyo. Ito pa yung comparison nun. Without night mode and with night mode. O diba, mas malinaw? I think ito yung sa mga pinaka-okay na Christmas gift. Unang-una, syempre, you really care about that person kasi hindi lang po chuchu yung binili mo sa kanya. Gusto mo magtagal yung cellphone niya, malaking storage, matibay, maganda yung itsura, mukhang iPhone, at meron pa siya mga nice AI features that can help them sa work, sa studies, sa business. Guys, this is a game changer.
Honor X7D. And for only 9,999 pesos, naku, sobrang sulit na yan. 512GB of storage na yan at 8GB of RAM. Merry Christmas with the Honor X7D. Pero kung iba yung gusto mo, bang Honor phone, unboxing, reviews, mag-subscribe ka lang, hit the bell icon so you don't miss any of my great content. Thanks for watching Unbox Diaries. Woohoo!